Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. My name is Iya. Isa rin po akong tagapakinig ng lihim ng liham tuwing umaga. Kaya po, eto ako ngayon. Isa ring sharer dito sa programa mo. EJ Lindsay, 5 years din yung naging relasyon ko with my ex-boyfriend bago kami naghiwalay. Sa 5 years, naging close na close din ako sa nanay niya. Yung nanay niya na merong sakit. Kaya nagawa ko ring alagaan yung matanda ng ilang taon. Pero nung nag-break kami, DJ Lindsay, naputol na rin yung pag-uusap namin ng mama niya. 3 buwan pa lang ang lumilipas nang maghiwalay kami ng ex ko dahil sa nalaman ko na meron pala siyang ibang babae. Mahal na mahal ko pa, DJ Lindsay, pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan that he betrayed me. Last 3 weeks ago lang, nag-chat yung ex ko sa akin. Ang bait-bait niya. Nagtaka ko nung una kasi hindi naman ganyan yung huling usap namin. Naglalambing din siya sa akin. Akala ko nga makikipagbalikan. Nagulat na lang ako nang sinabi niya sa akin na kailangan niya raw ng pera at baka naman daw pwedeng makautang sa akin ng 15,000 pesos. Gagamitin niya raw yung pera pampagamot ng mama niya. Sabi ko sa kanya, never kang nanghiram sa akin ng pampagamot ng mama mo nung tayo pa. Pero bakit ngayon? Ngayon na wala na tayo, saka ka lumalapit sa akin. Sagot niya lang, kailangan na kailangan niya raw yung pera. Alam niya naman daw na hindi na rin kami nag-uusap ng mama niya. Hindi na rin daw kasi sumasagot yung mama niya sa messages dahil nga mahina na yung matanda. A few days ago, naglakas loob ako na i-message yung mama niya. Sabi ko sa kanya, magpagaling po kayo. Masaya po ang mabuhay. Kaya lakasan niyo po ang loob niyo. Nagulat na naman ako, DJ Lindsay, dahil hindi ko inaasahan ang sagot niya. Ang sabi niya sa akin, anak, malakas na malakas ako. At wala naman akong nararamdaman sa ngayon. Pero salamat na rin at naisipan mong kamustahin ako. Pero wala akong sakit, awa ng Diyos. So naisip ko, baka ang tinutukoy ng ex ko na mama ay yung mama ng girlfriend niya. Ang pagkakamali ko naman, DJ Lindsay, pinahiram ko pa siya ng 15,000 pesos. Dahil ang sabi niya nga, pampagamot daw ng mama niya. Tinawagan ko pa siya. Ni-loudspeaker ko pa para marinig ng mga kaibigan ko. Sabi ko sa kanya,
Pakibalik na lang sa akin yung 15,000 dahil hindi naman pala yung mama niya yung magpapagamot. Hindi naman pala yung mama mo yung makikinabang doon sa pera. Tapos narinig ko sa background ang boses ng isang babae. Sabi ba naman, you wish. Alam mo, DJ Lindsay, gigil na gigil ako nung oras na yun. Nakakagigil dahil sumobra naman yata yung bait ko sa ex ko. Pagdating sa kanya, ang bilis-bilis kong tumulong. Pero hindi ko alam kung maibabalik pa ba sa akin yung 15,000 na yun. Masisingil ko ba kaya yun, DJ Lindsay? O baka naman, thank you na lang yun. Paano ko po ba pakikitunguhan itong magjowa na ito? Nanggigigil po ako dun sa babae dahil wala naman akong ginawang masama sa kanya. Naiinis din po ako sa ex ko dahil nagawa niya akong lokohin pa rin kahit hindi na kami. Ano po bang dapat kong gawin? Muli, ako si Iya. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Tayo pa rin pong istasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, kala mo yung nanay niya, ibang nanay pala. Sino bang mama mo? Oo. Who's your mother? Nakakaloka. Gusto mo lang naman magbagandang loob, di ba? Share your blessings, ika nga. At because you really care for the mother. Yun pala, mother ng girlfriend niya, yung nangangailangan namin. Pero ang tanong pa nga dyan greater question is, talaga bang merong may sakit? Dahil baka naman mamaya pang date lang nila. O pang gastos lang nilang dalawang magjowa. Ano ba yan? Walang pera. Talagang nagawa ka pang lokohin, di ba? Nananahimik ka na at nag-move on ka na. Anong nagawa mong masama sa kanila? Talagang masama lang talaga, sira ulo lang talaga sila. Baka lang Ate Evelyn De Capia, tsaka Ate Yoli, at tsaka si Merling na nakikinig sa atin for today's video. Ano kayo nagawa niya dun sa magjowa na yun at gano'n na lang? Parang, ano ba tingin nila sa'yo? ATM machine? Ganyan? Or ATM lang pala, wala nang machine? Redundant ka doon, DJ Lindsay. Sabihin niyo sa akin kung ano bang kailangan. Paano daw ba pakikitunguhan nitong si Iya, yung pong magjowa na ito? Kasi gusto niyang masingil yung 15,000 because, 15,000 pa din yun, no? Excuse me, dadaan ako. Ako na masyadong matipid. Hindi naman kuripot, matipid lang. Sabihin niyo sa akin kung anong kailangan gawin itong si Iya dahil kailangan niya ng advice from us dito po sa Lihim ng Liham. Again, ito po ang Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Ow! Ay, bati muna tayo. Hi kay Yornabs. Good morning, DJ Lindsay. Relate na relate po ako dyan. Ay, nautangan ka na rin. Sabi ni Ablazan, Naomi, walang manloloko kung walang magpapaloko. Wow! Ay, oo. Ano bang masasabi mo sa akin? Ang tingin ko ay live din tayo on TikTok. Are we live on TikTok too? Yes! Oo. Hello po sa TikTok world. Kamusta kayo dyan? Ito po ang Lihim ng Liham. And welcome po sa lahat po ng mga kaka-tune in pa lamang po mga Panggano. Si Iya po kasi meron siyang jowa na akala niya,
Alam mo yun, akala niya tutulungan, kailangan tulungan because meron nga daw may sakit. Pero ang totoo, parang hindi naman yata ganun yung nangyari. Lihim ng liham. O, dali, basa tayo ng comments. Mahal ko pangga ko, baby ko ha. Sabi po dito ni Judy Ann, ang utang ay utang, kailangan bayaran. Pag may balak bayaran, good. Pag walang balak bayaran, ipabarangay mo. 'Di ba? Mas maganda kung may proof kayo, gaya ng screenshot na patunay na inutang niya yung pera. Mahirap din kasi pag wala kang proof, baka sabihin niya bigay mo na yon, hindi niya inutang sa'yo. Lihim ng liham. Sabi naman ni Jenna, mahal ko, singilin mo sender, wag kang pumayag na libre lang yan. Yung you wish na yan, darating yung araw, ikaw naman magsasabi sa kanya ng you wish din. Bad karma hits hardest to bad people. Lihim ng liham. Nang babae, nag-break kayo, tapos pinautang mo pa, ewan ko na lang sa'yo ate. Sabi naman dito ni Maybell, 15,000 pesos is a big money na rin, lalo na rin naman hindi po napupulot ang gano'ng klaseng pera. Better na ipabarangay mo, lalo na kung meron kayong resibo. Siguro kahit online transaction pa yan. Basta may conversation kayo, evidence na rin yan. Mapapahiya din yung girlfriend na yan ng ex mo, makapalang mukha niyan. Imbis na magpasalamat at may napagkunan siya ng pampagamot ng nanay niya, ganun pa yung sinabi. You wish? Oh. Sana nga totoo na para sa pampagamot ng kung sino mga hindi maganda ang pakiramdam. Pero baka mamaya kasi, etus lang, 'di ba? Pang date lang nila. Hindi naman sa pinag-overthink kita. Pero kasi uso ngayon niya. 'Di ba? It's a prank! Sabi naman ni April, hindi po biro kumita ng pera. Kung ayaw magbayad, alam nyo na po ang kasunod noon. Sabi naman ni Larissa, pabarangay mo na nang magising na yung jowa mo na yan, ex-jowa mo pa lang. Sabi naman ni V, kapal din ang mukha ng babae, you wish pa nga. Jennifer, wow, ang kapal ng mukha ng ex, pati yung pinalit sa'yo, ipabarangay mo ng matauhan na scam ka pala. Kaya make sure kapag ganyan, siguraduhin mo muna na totoo. Ang bait-bait mo pa rin. 'Di ba? Ang saklap ng nangyari. Ginamit pa yung nanay para lang magkapera sila. Paparangay mo lalo na yung girlfriend na yan, yung ex na yan, parang nakakaloko silang dalawa eh. Galit na galit po ang taong bayan, mga pangga. Sabi naman po dito ni Zyrel, pa-shoutout naman po DJ Lindsay. Hello Zyrel Morales. Sabi naman dito ni Evelyn Sala, singilin mo ate or sabunutan mo yung girlfriend niya. Ako, sabi dito ni Ate Rosie, bakit naman kasi nagpaloko ka rin? Nagpahiram ka pa ng pera. Naku ate, ilista mo na yan sa tubig, hindi na niya babayaran yan. Sa susunod, wag na pahiramin, alisin mo ng communication mo sa kanya. O, sabi pa dito ni Marife Fidelis, naku te, ipabarangay mo yan para matauhan at para mabayaran ka sa hinihingi niyang abuloy. Char-char lang. Ang laki-laki ha, 15,000 at saka sa lalaki, napakaangas mo, manluloko. Sana tangiin ka ni Enteng para mabawasan na yung mga manluloko dito sa mundo. Isang A muna, gandang Lindsay. A! Shoutout naman po from Lemery, Batangas. Hello! Here. Alam mo, kung ako yung tatanungin mo, no, hindi natin alam kung mababalik pa yung pera na yan. Kasi 15,000 is 15,000. Tapos wala naman, ewan ko kung meron kayong kasulatan o meron man lang kayong conversation. Yung tipong, send ko na yung pera, kailan mo babayaran. Wow! Hindi ko nga rin alam kung napag-usapan ninyo yung terms ng pagbabayad. Kasi syempre, ako naniniwala ako, ilang buwan pa lang kayong break, 3 buwan. O di syempre, may bubog pa to, it's. Alam mo na, may nararamdaman pa yan, 'di ba? So, sisingilin pa ba o hindi na? Ganito kung nakakaluwag-luwag ka naman, tapos sa tingin mo ibarya lang sa'yo yung 15,000, yung tipong mabilis mo naman siyang kikitain, at tipong makakatulog ka naman sa gabi kahit hindi mo siya masingil. Forgo mo na lang yan kaysa ma-stress ka pa. Diba? Kung ako lang yan, ganun yung gagawin ko. Sabi ni Leonardo, kung magbayad, manika at karayom lang DJ Lindsay ang katapat, tapos usapan. Tapos ang usapan, manika at saka karayom lang daw. Tsaka may mga konting kandila, may mga konting apoy sa gilid, you know, yung korting bilog na papalibutan ka. Ganun. Wow! Tapos mga dasal-dasal lang, okay na yun. Nakakaloka. Hindi nga. Kasi yan yung natutunan ko. Kung makakatulog ka naman sa gabi, nang hindi iniisip yung bagay na yan,
hindi pabayaan mo na. Oo. Ngayon kung hindi ka talaga makatulog, no, tapos talagang it bothers you when you're awake in the morning and kapag patulog ka na, hindi ka, alam mo yun, hindi ma-rest yung iyong katawan because of this money, then you do something legal about it, 'di ba? Siguro mag-seek ka ng ng help sa mga attorney natin, sa tulad ni Attorney Macronez. Diba? Mga ganyan. Pero kung sa tingin mo naman, madali mo siyang kikitain, sa tingin mo naman, walang kabagay-bagay, 15,000, alam mo, mas malalayo makukuha ninyong karma dyan dahil nanloko kayo ng tao, then, forgo mo na lang. Kaya mo na, sabi nga nung isang sender natin, ilista mo na lang sa hangin yan. Kasi hindi naman natin masisisi minsan, pag usapang nanay, di ba, kahit kanino pang nanay yan, maaawain tayo eh. Di ba? Tsaka feeling ko talaga, meron ka pang, umasa ka pa nun na magkakabalikan kayong dalawa. Eh hindi na pala. Wala na palang ganong usapan. Nandyan, naiisip ka lang niya kapag kailangan niya ng pera. Di ba? Eh grabe naman din yung pinalit niya sa'yo. Walang pera yung babae. Attitude din kasi makikita mo, you wish pa siya dyan. Pa-English ka pa dyan. Maati yung yung jowa mo, lumapit dun sa ex niya para lang manghingi ng pera para sa panggastos ninyo. Hindi ba nakaka-insulto yun for you on your part? Hello, ikaw yung bago, tapos yung jowa mo pumunta doon sa ex niya para manghingi ng 15,000. Ay, ayoko na lang mag-talk ha. Pero hayaan mo na sila, feeling ko, ay nako, hindi level Ben. Diba, sabi ni Arch, OMG, scammerist si ex. How long can you go to use your parents to lie para maperahan ka? Ipabarangay mo na ang mga GG na yan para magtanda. So yun, para sa akin, kung kaya, yun nga, paulit-ulit tayo. Yaan mo na yun, 15,000 lang yan, kikitain mo pa yan. Makakarma sila, mas malaki yung balik nun sa kanila, yung karma. Pero kung meron ka naman kakayanan, like meron ka naman proof, meron ka namang ebidensya na pinahiram mo siya, tapos hindi siya nagbabayad, 'di ba? Ilang beses ka na nag-message sa kanya pero hindi siya nagbabayad. Then kung kaya mo naman siyang bigyan ng legal action, then go do it. Kasi inabala ka, di abalahin mo rin sila, no? Para quits lang kayo. Ganyan. Pero again, tuturuan mo sila ng leksyon by doing this. Pero kung kaya mo naman talagang ihinga na lang yan, bala na kayo sa buhay ninyo. Mga hampas lupa. Di ba? Mga ganyan. Charot-charot lang ha. Pero yaan mo na kung hindi rin naman. If it's not worth your time and energy, di ba? Wow! Then pabayaan mo na lang yung mga taong yan. Okay Oo. Sabi ni Ablaza, ang fresh naman ang ganda mo. Anong gamit mo, DJ Lindsay? Gamit saan? Tulog lang yan na more than 10 hours. Grabe talaga yung tulog ko kahapon. Nag-alala to the point na talaga nag-alala na si Romel. Kasi bakit daw hindi ako gumigising? Sabi ko, grabe ka naman, natutulog lang yung tao. Hindi, nagtataka kasi ako, tuloy-tuloy yung tulog mo. Ganyan. Anyways, I wish you well and I wish you all the good things in life because naniniwala ako, Iya, na meron kang mabuting puso, no? Wow! And I hope you bring this along as lesson sa susunod na relationship mo. 'Di ba? Okay lang magpautang, okay lang maawa, pero isip-isip din muna bago mag-release ng pera. Mag-imbestiga ka rin muna. Mag-check ka din muna. Mga bangko nga, nag-check muna bago magpa-loan. Ikaw pa kaya? Pero may isang bangko na hindi nag-check. Oo. Nakakaloka. Pero di ba, kailangan mo i-check yan. For the check and balance and the lifestyle. Di ba? Ay, nako. Ang oras po natin sa kapulungan 9:24 on the clock. Request kayo ng kanta para kay Iya and we're gonna be playing it. At this moment, batiin po muna natin si Rosie, si Ablaza, si Merlin. Sino po yung mga nandito? Si Elizabeth. Ayan. Yung may mga request po na kanta. Sige lang po. Request lang po kayo. Neil! Boycam! Ano na? Anong mga charot-charot mo dyan, Boycam? Ano na, Boycam? Sabi ni Patpat Kasipit, shoutout naman po bago bumiyahe ng Lala Idol. Maraming salamat. Hello! Mag-ingat po yung mga riders natin na nakikinig ngayon. Madulas po ang daan. Oo. At yun, it's slippery when wet. Dali, mag-request kayo ng kanta para dito kay Iya.
Palagi na naman. Kanina, pinlay ko na yan palagi na lang. Palaging-palagi na lang. Oo, ano na. Sige, ako na lang ang magpa-play. This is for you. This is for you, Iya. I hope you like this. This is Binaliwala. Oh. Binaliwala by Michael Lebranda. Again, ito po ang lihim ng liham. Dito po sa istasyon na same pero iba. Hanggang we are number 1. 6.7 Energy FM. Hanggang wag mo sabihin radyo. Sabihin mo.